sabi mo? Hello mga ka-eats! Nandito na kami sa Tokyo, Japan. At kakarating na namin sa aming Airbnb. I-share namin sa inyo para kung paano siya hanapin. Kasi hindi ko na alam kung paano yung link sa Airbnb. Pero i-share namin sa inyo sa description box. So yung flight namin medyo na-delay. Pero maraming salamat pa rin, Cebu Pacific. Panalo talaga yung experience. Tapos na-meet pa namin yung long time friend ko na FA sa Cebu Pacific. Hello Rich, maraming salamat sa team ninyo. Dito na kami sa aming Airbnb, buong bahay amin. So sa first floor pa lang meron ng tulugan dito. Tapos syempre ito yung iwan na ng sapatos. Di pa kami nagliligpit kasi kakarating lang namin talaga. Tapos parang may double size bed dito. And meron ng work table. Simpleng room tour lang muna tayo. Tapos ito, parang open closet and yung shoes nga. Tapos akit na tayo sa taas. So ito ay, ito, bathroom / laundry. So syempre, Japanese toilet tayo dyan. Laundry. Hello sa inyo. Ito ata ay ang shower and bath area. Very good, very clean. Mas maraming salamat din sa host namin kasi nag-allow siyang magpa-check-in agad. So, 4 pa dapat usually ang check-in ng Airbnb pero at least nakapag-check-in na. Hello! Guys, the building is all ours and it's so big. Yan, wow! Ang key pala dito, sa kahit anong hotel sa Japan, pag sinabing mag-register kayo, ilang number of people register nyo kasi mape-penalize kayo kapag hindi nyo ni-register lahat. So ito, yung pinaka-kitchen. So dito sa second floor, may kitchenette, toaster, microwave, coffee maker, rice cooker, kettle, may ref, may stove, kompleto. Yun ang isang advantage kapag Airbnb. Tapos, kompleto sa gamit. Dito parang may double or queen size bed. Tapos, ito single bed. So, malamang dito na kami matutulog lahat sa taas. Hindi na naman gagalawin yung sa baba. No need, baby. That's fine. Tapos ito yung parang isa sa sabi ng host namin na dapat maasikaso kami sa pag-segregate ng basura kasi very strict sila. So, combustible, cans, bottles, plastic bottles. Okay? So, yan. Kapag nag-stay kayo dito, alam nyo na. Tapos, syempre, meron din palang sofa dito at parang mini dining table. Alam ko may roof deck din to eh. Parang may mattresses na. May mattresses din. Ay, so, akit tayo dito. So, maliit yung bed. Ayan, ito. So, parang may extra bedding lang. Pero siguro, lang yan. Huwag yun ang gagalawin. Sabi niya kasi sa akin, galawin lang yung pang bedding sa pang number of people. Dito sa taas, nabubuksan ba ito? Hindi yata, wag na. So, basta yan. Yung buong bahay sa atin. So, nakakatuwa. At ito ay nabook ko mga $500+ for 4 nights. 4 days, 3 nights sa Airbnb. Susubukan ko ilagay yung link para mabook nyo siya kapag naghahanap kayo ng masistayan dito sa Tokyo, Japan. See ya mga kates! Kakain muna kami kasi sobrang gutom na. Excited pa. A few moments later. First meal of our Japan trip. Around the neighborhood lang, Matsuya for the rice bowls. Tapos meron din dito na parang Osaka Osho yan kung di mo nagkakamali. So may train station na yan mga ka-eats. So at least, malapit-lapit lang tayo. Medyo tahimik lang sa area na to. Pero quiet lang tayo at i-enjoy na lang natin. Kasi medyo mura yung nakuha natin na Airbnb. Kaya may kakain muna, samahan niyo kami sa loob. Let's go!
Hello mga ka-eats, kakain na kami. Ang cute ng kids meal nila. Maliit na rice bowl, tapos may apple juice, may sausage, and may potato salad. Meron pang jelly, and where's the sticker Sabine? Meron pang sticker. Ito yung in-order ko. Parang Kirby. Nag-extra serving pa kami. Tapos ito yung kay Bianca. Ang total nitong bill namin is 4,800 plus yen. So kaya i-convert natin yan syempre. Kakain muna kayo mga ka-eats kasi sobrang gutom na. Last na kain namin, nasa airport pa kami sa Manila. Enjoy! Mga ka-eats, kasalukuyan kami naliligaw at nagbubulungan lang kasi sobrang tahimik. Medyo nalito kami kung saang station kami dapat bababa. Tapos na-figure out ni Daddy Mark na nalagpasan na namin. So bumaba na kami. Tapos from here, ginugol maps namin kung ano yung pwede namin sakyan. Papunta dun sa pupuntahan. Sobrang importante talaga yun magkaroon ka ng Google Maps. Dapat may data talaga. At syempre data. Kaya saan sila kukuha ng, ng data yan? Kami kumukuha kami ng eSIM namin sa Kluk-Kluk. Nung kalimutan, pwede kayo kumuha doon at gamitin yung mga codes. Tapos pwede rin sila kumuha sa Gcash, di ba? Yes, Gcash, sa pwede rin. pwede rin. Meron na rin pala silang eSIM sa Gcash. Yes. Sabi ng Japan, para hindi na kami maligaw, sundan lang namin to. So from Ueno Station ng Keisei Line, meron tong mga arrow dito sa sahig, papuntang Ginza Line, para makasakay kami papuntang Asakusa. So ito yung pagpabalik papuntang airport, Keisei. Ito naman yung Ginza or parang mga subway na yan. Tapos so far nakakita naman tayo ng elevator. Yes. Sorry, nababa. May mga elevator naman mga ka-eats. Kaya solve na solve at okay kayo kahit naka-wheelchair or naka-stroller dito sa Tokyo. So ma'am, anong masasabi mo sa follow the sign gimmick ng Japan? Grabe talaga. Alam niyo guys, hindi kayo maliligaw kapag talagang nag-focus kayo sa mga signs nila Totoo. sa loob ng train. Pasensya kanina kasi medyo gutom pa kami. Parang gutom busog at the same time. Maling train yung nasakyan namin. Pero yun nga, isang tip, talagang kailangan aware kayo sa mga signs na meron. Kasi madaming signs, madaming signs na makikita na magli-lead sa way kung saan kayo pupunta. So, yun yung kailangan yung tandaan kapag pupunta kayo ng Japan. So syempre bukod sa Google Maps, kailangan sundan nila yung mga signs. Yes, so, Para hindi sila maligaw. so combo yan. Google Maps plus yung mga signs sa loob ng station. Para makita mo na yung jaw mo. Yung end location mo. Yung hinahanap mo. Mga ka-eats, ito yung Ginza Line. So actually nasa Ginza Line na kami. Kaso lang, since kailangan namin ng elevator for our stroller is maglalakad pa tayo ng mga 100 meters. So ganun naman talaga yun. No? Baby, di ba kapag nag-ano sa Japan, nagko-commute, kailangan kung may stroller kayo, hahanapin nyo lang yung elevator. Oo, kasi meron at meron yan. So imposibleng wala. Yes. Mas malayo lang siya usually pero meron yan. Mga ka-eats, nakarating na rin kami dito sa Asakusa, sa Ginza Line. So medyo parang maze din yung palabas. Meron pa nga kami nakasabay na lady na naliligaw din siya. So nahanap niya yung way dahil sa amin. Nahanap yung way dahil sa amin. Expert yan. Nagbasa tayong signs. Nagbasa kami ng signs. Tapos dito kami ngayon sa Asakusa. So marami maliwaliwanag pa. Marami rin tourist around. Nakita kagad namin yung yung sinabi ng friend namin na si Bettina, yung mga nag-rickshaw. Yes. Yung mga naka-short shorts na lalaki tapos naghahatak ng rickshaw katulad sa Arashiyama, no? May ganun din dito. So lalakad-lakad lang tayo dito kasi parang very touristy siya. Mas maraming makikita at sana meron din tayong makain. So excited na kami kasi sinubukan kaagad namin after maglapag ng gamit, commute agad after kumain para masubukan agad yung talas ng pagko-commute namin dito sa Japan.
Ready ka na ba mag-spend ng 8 days dito? Yes! Excited na. Ready. Yes, let's go! Ito na yung Nakamise Shopping Street. Tapos from here, tanaw na rin yung Tokyo Skytree. Oh yeah, we did see the go-kart. Uy! So cute. Mga go-kart! Yung mga nag-Mario Kart! What is that? Go-kart over there. Ang galing! Here. Ayan, meron pa. Wow. You watch. Cool. Narating na namin yung Kaminarimon Gate. Parang dito siya sa tapat ng Sensoji Temple. So kapag nilakad nyo dito sa Asakusa, all the way na yan. Tapos ito yung may mga souvenirs, may mga pwedeng bilhin for mga pagkain. Tapos from here, ang lapit na rin, walking distance na lang yung Tokyo Skytree. Tapos yung iba pang mga tourist spots dito sa Asakusa. Nakakatawa kasi kahit gabi na, marami pa rin tao. Ito na yung parang pinaka-shopping street niya. Kabilaan, mga kaits, iba't ibang klaseng mga souvenir, mga pasalubong, mga damit. Tapos grabe, meron pang autumn leaves na decoration. Nakakatuwa. Sobrang ganda. Siyempre, itong mag-iina natin. Hello, my loves. Ay, hiding. Hello. Are you happy that you're in Japan? Who's happy you're in Japan? Sayang gabi na kami dumating kasi nagsasara na yung mga food stalls. Parang closing shop na sila. Pero gantong time, parang mga 5-6 o'clock, meron pa naman mga tindahan na nagbebenta ng mga souvenir at mga papasalubong. So kapag pupunta kayo dito, siguro best tip ko sa inyo is puntahan nyo ito na medyo mas maaga-aga. So pupunta tayo dito na maaga-aga. Siguro bukas kapag nakita ninyo. Pero mukhang may nakita silang tindahan ng cake. Meron silang Castella. So yung sponge cake na nagustuhan natin sa Osaka, meron dito sa Asakusa. Bibili tayo. 12 pieces for 500 yen. So ito yung itsura niya. Yan. Fluffy Japanese pancake, 12 pieces for 500 yen. Meron na tayong Castella na 12 pieces for 500 yen. Heart-shaped pa beads. Can you please show us? Okay. Tapos nakalagay dito sa shop niya, kakain kayo, mami, sa likod kapag Morning. Pero ngayong ganitong time, which is 5:45 siguro hanggang paggabi, pwedeng kumain at sa harap ng store nila. less Hindi na tao sila na. strict daw. So kailangan medyo conscious tayo dyan kasi stricto na sila ngayon dahil sa dami ng turista dito. So being careful lang sila. Tapos syempre huwag kayong kakain habang naglalakad kasi against sa culture yun ng mga Japanese. So naging paborito to ng mga kids nung nag-Osaka kami. Is it yummy? Yeah. You like it? Yeah. How about you? Are you serious? Very good yan, no? Kahit pagod na pagod na. It's a smiling face. Cheers! And then eat! Yum, yum, yum! Enjoy! A few moments later. Ang sarap nung kastelang yun, mga kaitsa. Medyo bungad lang siya nitong Nakamise Shopping Street. So dito sa paligid, marami pa eh. Parang, so, syempre mas marami to kapag mas maaga-aga. Pero may mga nakita pa kami, parang mochi pancake, merong matcha, merong parang kremiya. Tapos yan, mga pasalubong, souvenir. Tapos ang ganda nito sa gabi, kasi parang may nagsabi sa amin na subukan pumunta ng mga temple-temple ng gabi para at least makita nyo naman yung ibang perspective kapag nag-travel kayo. And hindi kami nagsisisi kasi pag naglakad kayo diretso lang nito, Sensoji Temple na, mga kids. Kaya mas okay. Saka feeling ko kapag gabi, pag gabi na, less tao yung makakasalubong niyo dito. Kasi nga umaga talaga nagpupunta yung mga tao dito sa Asakusa. Ito na yung Sensoji Temple at night. Tapos syempre may pagoda siya sa tabi. Tapos ito para may mga gods na nagpo-protect dun sa temple. At syempre kapag nandito sa mga itong lugar dapat respektahan. Hindi tayo pwedeng magulo, hindi tayo pwedeng maingay. Tapos i-observe lang natin kung anong ginagawa nila. At kapag maayos naman pwede natin gayahin syempre. So
So yan, kaya may maingay na agad. O, diba? Huwag ganyan, huwag ganyan. So, huwag tayong ganyan. Sabi to, may mga... Ang ganda pa nitong temple na to. Ang lasing na si Kuya. Makanta-kanta na siya. Tapos ito ay yung pinaka-temple. Siyempre pwede kayo mag-alay ng incense dyan. Or, ano. Tapos napakalawak ng lugar. Tapos may tao pa rin pero feeling ko hindi na siya ganun karami kapag umaga. Sa mga nakikita niyong pictures as usual. Ito yung likod nung parang pinaka-gate niya. Tapos ito yung pagoda from here. Tapos ito yung pinaka-temple. Wow, ganda. Mga ka-eats dito banda, yan. Kitang-kita na agad dito mula sa Sensoji Temple, yung Tokyo Sky Tree. Ito yung gate ng temple. Tapos ito yung Tokyo Sky Tree. Tokyo nabulol na. Ang ganda. Kamusta yung weather, madam? Okay ba? Okay ba sa yung weather? Ang lamig. Yung talagang sweater weather siya. First time ko nakita ng si master. Ang ganda. Tapos natutuwa kami kasi yung leaves, nag-iiba na yung kulay. So, grabe first autumn Yes, natin. ang ganda. Papakita ko sa inyo. Isa sample natin. Lapitan natin. So, dito sa temple, syempre, may mga vending machine. Tapos, ito. Yan o, dilaw na. Yellow na yung mga leaves. Happy autumn. First time ganyan pa lang. Kasi kanina pa lang from Narita, yung mga nadadaanan namin na bundok-bundok na may mga puno-puno. Parang pula-pula na yung mga dahon, orange-orange. Sobrang ganda, sabi. Hindi ko alam, Japan. Parang wala pa naman kaming nagawa masyado ngayong araw na to. Pero gandang-ganda na kagad kami. And it reminded us how much we love Japan. Sobrang love na love talaga namin tong Japan. Susubukan na namin lumapit sa Sensoji Temple. So ito yung nasa mga gilid, yung parang siya, parang fortune telling. So yan yung gate. Tapos yung pagoda na napakaganda. Tapos ito naman yung kanilang temple, pinaka-temple. Sobrang ganda. What a blessing to see this in person. I'm mostly gawa siya sa kahoy. Kasi marami talaga nagpipicture-picture. Sarado na siya. Kanina pa medyo bukas pa siya. Thank you, Japan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga ka-eats, dito na muna namin tatapusin yung aming day 1 sa Japan. Bago pa lang namin tapusin, gusto lang ipaalala ni Mommy Bianca sa inyo yung mga kailangan yung i-prepare kapag magja-Japan kayo. Mommy B, ano yung mga yon? Yes, unang-una kapag may plan kayo mag-Japan, syempre passport. Tapos kailangan nyo mag-apply ng visa. After nun, pagka meron na kayong visa, huwag nyong kakalimutan mag-visit Japan. Yun yung parang e-travel nila. Kailangan yun, importante yun, yung QR code for the immigration and for customs. Kasi hassle pa pag dito pa kayo Fill out. Kasi mahaba yung pila. So para hindi na kayo mahassle, kailangan i-fill up nyo na yun, nasa Pilipinas pa lang kayo. Tapos syempre e-travel. E-travel sa atin. Tapos kung hindi pa kasama yung travel tax sa inyong airline ticket, pwede kayo magbayad sa airport na mismo. So yun yung mga bagay na kailangan yung tandaan kapag pupunta kayo ng Japan. Ang perks nun, kapag nagbayad kayo sa airport, may discount talaga agad yung bata. Para hindi na siya, kasi pwede naman i-refund ata yun. Pero para hindi na hassle na yun, bayad kayo full, tapos kailangan nyo ng papeles for refund, agahan nyo na lang sa airport kasi relatively mabilis lang din Totoo. naman magbayad. So instant na agad yung 50% discount for kids 2 years old up until 12 years old. Yun mga ka-eats. So saka kapag magka-travel kayo, huwag nyo kalilimutan gamitin yung mga codes namin para maka-discount kayo. Sa Agoda, sa Klook, meron yan. So
Kayo nang bahala. Siyempre sa Agoda, usually mga hotels. Sa Klook, napakadaming activities. So sa Klook, meron ding hotel. Sa Agoda, meron ding activities. Kayo nang bahala mag-compare kasi talagang yung discount codes namin para makasave kayo. Pwede nyo yung dagdag pangkain or pang shopping yun mga yun. Maraming salamat sa panonood mga kids sa Day 1 at abangan ninyo yung Day 2 namin ngayong Japan Autumn 2025. See you next time. Bye-bye!